Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 11 miyembro ng BIFF Bungos Faction nagbalik loob sa pamahalaan sa Maguindanao del Sur. May-ari at driver ng 6 na sports car na nagkarera sa Tagaytay ipinatatawag ng Land Transportation Office. 38 million pesos na halaga ng smuggled na bigas na sabat sa Cebu, kasong economic sabotage isasampa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 11 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF Bungos Faction ang voluntaryong sumuko sa militar sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong July 9, 2025. Ayon sa 90th Infantry Battalion, ang kahirapan, patuloy na operasyon ng militar at paniniwala sa pag-unlad sa ilalim ng pamahalaan ang nagtulak sa kanila upang iwan ang armadong pakikibaka. Isinuko nila ang 12 matataas na kalibreng armas bilang patunay ng kanilang sinseridad. Sa seremonya, tinanggap nila ang ayuda gaya ng bigas, non-perishable goods at cash mula sa iba't ibang LGU at ahensya ng BARM. Ayon kay Lieutenant Colonel Loki Marco ng 90th IB, ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde ay patunay ng matagumpay na koordinasyon ng AFP, PNP, LGU at regional ministries. Hinikayat din niya ang mga natitirang miyembro ng grupo na sumuko at tanggapin ang programa ng gobyerno para sa isang mapayapa at produktibong buhay sa piling ng kani-kanilang pamilya. Ipinatatawag ng Land Transportation Office o LTO ang 6 na may-ari at driver ng mga sports car na nasangkot sa viral racing video sa Tagaytay dahil sa paglabag sa batas trapiko, partikular sa reckless driving at panganib na idinulot nito sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa LTO, nag-issue na sila ng show cause orders sa mga rehistradong may-ari ng mga sasakyan, 2 Mazda MX-5, isang Ford Mustang, isang Nissan Z, isang Chevrolet Camaro at isang BMW M4. Ang layunin ng show cause order ay pasagutin ang mga may-ari kung bakit hindi sila dapat panagutin sa paglabag sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code bilang improper persons to operate a motor vehicle. Bahagi rin ng investigasyon ang pagkilala sa aktual na mga driver na maaaring sila o ibang tao. Sa sandaling makilala ang drivers ng mga naturang sports car, magsisimula na ang suspensyon ng kani-kanilang lisensya ng 90 araw. Nasabat ng Anti-Agricultural Economic Sabotage o AAES Council ang 26,526 na mga sako ng smuggled na bigas na nagkakahalaga ng 38 million pesos sa isang bodega sa Talisay City, Cebu, kamakailan. Ito ang kauna-unahang operasyon ng AAES matapos maglabas ng Letter of Authority ang Executive Committee upang inspeksyonin ang mga bodega sa Kimba Compound. Natuklasan ng enforcement group na ang River Valley Distribution Inc. o RVDI ang may hawak ng nasabing bigas. Itinatag ang AAES Council sa bisa ng Republic Act No. 12022 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang palakasin ang kampanya laban sa smuggling, hoarding at cartel operations sa sektor ng agrikultura. Noong July 8, inaprubahan ng Court of Tax Appeals ang seizure order. Ayon kay AAES Chairperson Frederick Go, magsasampa ng kasong economic sabotage, isang non-bailable offense laban sa mga sangkot. Hindi tayo uurong sa laban kontra economic saboteurs, ani Go. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.